Kumusta sa inyong lahat? Ang pangalan ko ay Shiro. Ang pag-aaralan natin sa video na ito ay ang Program Flow Conditional Control Structure. Mayroon naman tayong tatlong layunin. Una, ang matutunan kung ano ang program flow sa Java. Pangalawa, matutunan ang iba't uri ng program flow. At pangatlo, matutunan kung paano makagawa ng program flow. Bago pa tayo magpatuloy, ay aralin muna natin kung ano nga ba ang program flow. Ang program flow ay ang pagkakasunod-sunod ng pag-execute ng isang program. Ito ay madalas na nagsisimula sa taas ng mga linya hanggang sa pinakadulo sa baba ng mga linya. At sa baba naman ng program flow ay ang control structure. Ito naman ay nagbabago ng pagkakasunod-sunod sa kung paano mag-execute ang statement sa loob ng isang program. At ang control structure ay mayroon dalawang uri. Una, ang decision control structure. Ito ang structure na namimili ng statement depende sa kondisyon na iyong inilagay. Pangalawa, repetition control structure. Ito ay ang structure na pinapaulit-ulit ang isang statement ng ilang beses ayon sa iyong gusto. Ngunit, ang ating pagtutunan ng pansin ay ang decision control structure. Ang decision control structure ay Java statements na namimili at nag-execute ng particular na blocks of codes habang iniiwasan ang ibang mga section. At ito ay mayroon 5 klase at naaayon ito sa kung anong ang ginagawa nila. If statement. Pangalawa, if-else statement. Pangatlo, if-else if statement. Nested if statement. At switch statement. Una, ang if statement. Ito ay mag-execute ng isang statement kung ito ay true. Kung paano naman ito sulatin sa iyong code ay if, open and close parenthesis, condition, open braces, ang iyong statement na true, close braces. At ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa sa if statement ay gumagamit sila ng single equal sign kesa ang double equal sign. At ito naman ang halimbawa nito. Integer age equals 20. At kung paano naman ito ma-execute ay if, open parenthesis, age is greater than or equal to 18, close parenthesis, open braces, print, you are of legal age, close braces. At isa pang halimbawa dito ay kung ang inilagay mo sa iyong age ay below 18 at inasahan nyo na magpiprint ng iba ay nagkakamali kayo. Ito ay mag-produce lang o mag-execute ng blank result. Ang pangalawang uri ng decision control structure ay ang if-else statement. Ito ay mag-execute ng isang statement kung ito ay totoo. Ngunit, ang else block ang i-execute kapag false. Ganito naman kung paano ito ilalagay sa iyong code. If, kagaya ng kanina, condition, open braces, statement na true, close braces. Tapos, maglalagay ka naman ng else na kasunod dito. Open braces at ang statement na kapag false at close
braces. Ito naman ang pangkaraniwang pagkakamali ng ginagawa ng iba. Kinakalimutan lagyan ng braces kapag may multiple if or else statements. Ito naman ang halimbawa nito. Integer age equals 16. If age is greater than or equal than 18, print you are of legal age, else print you are not of legal age. Ang pangatlong uri naman ng decision control structure ay if-else-if statement. Ito naman ay buntot-buntot na if-else statement hanggang matugunan ang kondisyon. Ngunit kapag hindi, i-execute ang else statement or block. Ganito naman siya ilalagay sa iyong code. If condition, if ito ang totoong statement, else if pangalawang condition, kung ito naman ay ang totoong statement, else if pangatlong kondisyon, kung ito naman ang totoong kondisyon. Ngunit kung wala dito ang iyong true statement, ay mag-execute ng else block na if none are true statement. At ito naman ang karaniwang pagkakamali ng ibang tao. Inilalagay na else if walang space sa pagitan ng dalawang salita imbes na else space if. Ito naman ang gawa ng if-else-if statement. Integer age equals 61 if age is greater than or equal to 18, print you are of legal age. Else if age greater than or equal to 60, print out you are old. Else print you are not of legal age. Ang kasunod naman nating uri ng decision control structure ay ang nested if statement. Ito naman ay isang if statement sa loob pa ng isang if statement. At kung paano ito ilalagay sa iyong code ay ang if unang condition, open braces, if pangalawang kondisyon, open braces, ang iyong statement o code, at ito lamang ay mag-execute kung parehas na kondisyon ay true. Close braces at isa pang close braces. Ito naman ang mga pagkakamali na ginagawa. Kinakalimutang ilagay sa loob ng naunang if statement ang isa pang if statement or condition. Ang halimbawa naman nito ay integer number equals 18, boolean have it equals false. If number is greater or equal than 18, open braces, if have id, open braces, print you are of legal age, close braces, else, open brace, print please issue 1, close braces, and close again to close this entire if. Else, open braces, print you are not of legal age, close braces. Panghuli, ang switch case statement ay nag-execute ng fixed value na statement. Kung paano ito ilagay sa iyong code ay switch, open and close parenthesis, condition, open brace, case, value 1, colon, at ang iyong statement, break, para hindi maisama ang iyong kasunod na case value. Maglagay ka rin na default kung wala tumugma sa iyong inilagay
sa mga case value mo. Ito naman ang pagkakamali nila. Nakakalimot na ilagay ang break, kaya nababasa ng program na magkasama ang dalawang cases na hindi naman dapat. At ito naman ang halimbawa nito. Integer number equals 4, switch number, open brace, case 1, and kailangan specifically 1, print number is 1, break, case 2, ganun din, print number is 2, break, default, print number is greater than 2. At hanggang dito na lamang ang aking video. Thank you for watching. See ya!